unang nagbabagang balita. Bagong commander ng Eastern Mindanao Command na si Major General Oreo, pinuri ang mga tagumpay ng operasyon ng 4ID kasabay ng kanyang pagbisita sa dibisyon. 901st Brigade pinarangalan ng 4th ID para sa kontribusyon nito sa kapayapaan at kaunlaran sa Caraga Region kasabay ng kanilang send-off ceremony. A 5th Civil Relation Group at 4ID pinangunahan ang former Rebel Summit at Forum para isulong at mapanatili ang kapayapaan sa Region 10 at 13. 4th ID nakiisa sa gift-giving activity ng AFP kasabay ng nakatakdang 90th anniversary nito. Pagkakaisa at pag-asa, binigyang diin kasabay ng ceremonial Christmas lighting ng Philippine Army. 4th ID nakiisa rin sa pagdiriwang ng National Human Rights Consciousness Week. Kamalaya ng kabataan hinggil sa isyu ng West Philippine Sea, pinalakas sa pamamagitan ng mural painting contest ng NICA Region 10. Magandang araw, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, Disyembre 5, 2025. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Updates. Simulan natin ang balitaan. Bagong commander ng Eastern Mindanao Command na si Major General Oreo, pinuri ang mga tagumpay sa operasyon ng 4ID kasabay ng kanyang pagbisita sa dibisyon. Narito ang ulat. Bumisita si Major General Adonis Ariel Oreo, ang bagong commander ng Eastern Mindanao Command sa 4th Infantry Diamond Division Philippine Army nitong Disyembre 3. Ginawaran siya ng military honors na pinangunahan ni Major General Michel B. Anayron Jr., ang commander ng Joint Task Force Diamond. Pagkatapos nito ay in-update siya tungkol sa mga operasyon, seguridad at mga nagawang tagumpay ng kasundaluhan ng Joint Task Force Diamond, pati na rin ang mga planong magpapatibay sa kahandaan at suporta sa mga frontline unit. Malapit si Major General Oreo sa 4ID dahil dati siyang brigade commander ng 402nd Infantry Stingers Brigade. Naging matagumpay ang kanyang pamumuno sa mga operasyon na nag-ambag sa kabuuang tagumpay ng Joint Task Force Diamond. Bago siya maging East Mincom Commander, pinamunuan din niya ang 8th Infantry Stormtroopers Division sa Samar. Sa kanyang mensahe sa tropa, pinuri niya ang mahusay na trabaho ng 4ID laban sa Communist Terrorist Group. Kumpiyansa siyang malapit ng tuluyang mawala ang natitirang banta at makamit ang mas matatag na kapayapaan sa Northern Mindanao at Caraga Regions. Binigyang diin din niya ang disiplina, paggalang sa kababaihan, pagpapalakas sa NCOs, pangangalaga sa kalusugan, tamang paghawak ng pera, responsableng paggamit ng social media at ng mahigpit na pagbabawal sa sugal at iligal na droga. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ajay Hapaz, 4ID News Bayani Update. Dagdag pa na balita, pinarangalan ng 4th Infantry Division ang 901st Brigade dahil sa kanilang ambag nito sa pagpapatatag ng kapayapaan at kaunlaran sa Caraga Region. Ginawa ang pagkilala kasabay ng kanilang send-off ceremony noong Nobyembre 30. Narito ang ulat. Sa isang makabuluhang seremonya sa Placer, Surigao del Norte, binigyang parangal ng 4th Infantry Division ang 901st Infantry Brigade kasabay ng send-off ceremony bago ito bumalik sa kanilang mother unit sa 9th Infantry Division sa Bicol Region. Taong 2020 nang madeploy ang 901st Brigade sa Surigao del Norte mula sa Magpet, North Cotabato. Sa loob ng 5 taon, naging katuwang ng 4th ID ang 901st Brigade bilang operationally controlled unit sa paglaban sa insurensiya at pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon ng Caraga. Ang nasabing brigade, kasama ang mga batalyon sa ilalim ng jurisdiksyon nito, ang nagwasak sa 3 guerrilla fronts at isang vertical unit ng NPA sa ilalim ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Sila rin ang nanguna sa operasyon kung saan nasawi ang top NPA leader na si Mirna Solarte o mas kilalang Maria Malaya noong buwan ng Pebrero. Ang pagkasawi ni Solarte at pagkawasak ng mga NPA units ang naging daan upang tuluyang mawakasan ng NPA sa Surigao del Norte at maideklara itong insurgency-free noong Marso.
Mismong si 4th ID Commander, Major General Michelle Anayron Jr. ang nanguna sa send-off ceremony noong Nobyembre 30 kung saan pinasalamatan nito ang bawat personnel at binigyang pagkilala ang kanilang mahalagang kontribusyon sa mga tagumpay ng 4th ID. So, since the deployment of the 901st Brigade in 2020 from Region 12, the brigade has lived up to its moniker as the 5M Troopers. It has greatly strengthened the government's drive to end the local communist armed conflict within its area of responsibility. Dagdag pa ni Major General Anayron na kahit paman babalik na sa kanilang mother unit ang 901st Brigade, magpapatuloy ang misyon ng 4th ID na panatilihin ang seguridad at kapayapaan sa Caraga Region. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update. Dagdag pa na balita, pinangunahan ng 5th Civil Relation Group at ng 4th Infantry Division ng isang former rebel summit at forum na naglayong higit pang isulong at mapanatili ang kapayapaan sa Regions 10 at 13. Tinalakay dito ang mga programa para sa tuloy-tuloy na reintegrasyon ng mga nagbalik loob. Narito ang ulat. Matagumpay na isinagawa ng 5th Civil Relation Group, katuwang ang 402nd Infantry Stingers Brigade ng 4th Infantry Diamond Division at ang 10th Infantry Aguila Division, ang former Rebels Key Leaders Summit at ang former Rebels Forum na may temang panaghiusa alang sa kalinaw noong Nobyembre 27 sa Camp Romualdo Robi, Barangay Bangkasi, Butuan City. At tampok sa summit ang mga makabuluhang testimonya mula sa mga dating rebelde, mga talakayan ukol sa peace building at diskusyon sa mahalagang papel ng mga dating leaders sa kanilang komunidad. Lumahok din ang mga partisipante sa iba't ibang breakout sessions na nakatuon sa livelihood opportunities, community service projects, cooperative resource generation at mga strategiya para sa sustainable development na nagbigay ng practical na gabay tungo sa mas epektibong pag-ambag sa kanilang mga barangay. Nagbigay si Brigadier General Adolfo Espuelas Jr., Commander ng 402nd Infantry Brigade, na ang malalim na diskusyon hinggil sa leadership, halaga ng komunidad at patuloy na paglalakbay tungo sa pangmatagalang kapayapaan. Sa kanyang pahayag naman, binigyang diin ni Major General Michelle B. Anayron Jr., ang commander ng 4ID, ang kahalagahan ng inter-unit collaborations sa pagsusulong ng kapayapaan. Inilarawan niya ang naturang aktibidad bilang isang malinaw na patunay na ang magkakaugnay at koordinadong aksyon ng iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines ay nagbubunga ng mas matatag at nagkakaisang komunidad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, 4ID News, Bayani Updates. Samantala, nakiisa ang 4th Infantry Division sa gift-giving activity ng Armed Forces of the Philippines bilang bahagi ng selebrasyon ng nakatakdang ika-90 anibersaryo ng AFP. Layunin ng aktibidad na maghatid ng saya at tulong sa mga wounded personnel na kasalukuyang nagpapagaling sa Camp Evangelista Station Hospital. Naka-standby para sa kanyang report si Kabayaning Rem Dayot. Nakiisa ang 4th Infantry Division sa AFP-wide simultaneous gift-giving activity bilang pagpapakita ng pagkalinga at pasasalamat sa mga sundalong kasalukuyang nagpapagaling matapos maengkwentro ang mga armadong grupo sa loob ng Area of Responsibility ng 4ID. Sa nasabing programa na idinao sa Physical Therapist Building ng Camp Evangelista Station Hospital noong Nobyembre 28, isa-isang inabot ni 4ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. at mga senior officers ang mga care package na naglalaman ng mahahalagang gamit at munting regalo para magbigay moral sa mga battle-wounded soldiers. Kasunod nito, isang simple ngunit makabuluhang seremonya ang isinagawa kung saan iginawan ang Chief of Staff AFP Commendation Medal and Ribbon sa 3 medical officers ng Camp Evangelista Station Hospital na sina Colonel Robert F. Rosqueta ang commanding officer, Lieutenant Colonel Denise K. R. Gubat Migrino ang executive officer at Lieutenant Colonel Winifred G. Tumalyuan ang chief nurse.
Kinilala sila sa kanilang walang humpay na dedikasyon, natatanging serbisyo at mahalagang kontribusyon sa pagpapalakas ng healthcare at humanitarian efforts ng AFP. Sa kanyang mensahe, binigyang pugay ni Major General Anayron ang katapangan at determinasyon ng mga sugatang sundalo. Anya, ang kanilang patuloy na pagbangon ay patunay ng matibay na loob at tibay na isang tunay na sundalong Pilipino. Pinuri rin niya ang mga medical professionals na tumatayong gabay at sandigan sa paghilom ng mga kawal. Binigyang diin ng 4ID Commander na ang kanilang serbisyo ay refleksyon ng tunay na diwa ng public service at ng walang sawang pangako ng AFP na maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Rem Diet, 4ID News, Bayani Update. Samantala, pagkakaisa at pag-asa, binigyang diin kasabay ng ceremonial Christmas lighting ng Philippine Army. Narito ang report. Nagtipon ang buong Philippine Army kabilang ang 4th Infantry Division para sa isang simple ngunit makabuluhang ceremonial Christmas lighting na sabay-sabay na isinagawa sa pamamagitan ng video teleconference noong Lunes, Desyembre 1. Layunin ng aktibidad na ipaabot ang pagkakaisa at pag-asa ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ginanap ang seremonya sa Camp Evangelista, Barangay Patag, Cagayan de Oro kung saan dumalo ang mga opisyal, enlisted personnel at civilian human resource ng 4th ID upang saksihan ang sabay-sabay na pag-ilaw ng mga parol at iba pang simbolikong dekorasyon sa loob ng kampo. May temang Pasko ng Sundalong Pilipino 2025 ang nasabing aktibidad. Binigyan diin dito na mananatili ang diwa ng Pasko sa bawat gawaing may kasamang paglilingkod, sakripisyo at malasakit ng mga sundalo. At ito ang ilaw na kanilang ibinabahagi sa mga komunidad na kanilang pinangangalagaan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete na naway magsilbing paalala ang liwanag ng Pasko sa tunay nitong kahulugan at patuloy na maging gabay sa bawat sundalo sa kanilang misyon na protektahan ang bansa. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update. Nakiisa ang 4th Infantry Diamond Division ng Philippine Army sa sabayang nationwide flag raising ceremony bilang pag-obserba sa National Human Rights Consciousness Week. Ginawa ito sa Montalban Hall sa Camp Evangelista, Cagayan de Oro noong Disyembre 1. Dumalo sa seremonya ang mga opisyal, enlisted personnel at civilian human resource ng 4th ID upang muling pagtibayin ang kanilang pangako sa pagprotekta, pagsusulong at paggalang sa karapatang pantao bilang mga tagapagtanggol ng bayan. Nagbahagi si Major General Michelle Anayron Jr., ang commander ng 4th ID, ng mensahe ni Lieutenant General Antonio Navarrete, ang commanding general ng Philippine Army, at AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Pareho nilang binigyang diin na mahalagang bahagi ng misyon ng Philippine Army ang pagtataguyod ng karapatang pantao sa lahat ng operasyon at pakikipag-ugnayan sa mga komunidad. Tiniyak naman ni Major General Anayron na mananatiling committed ang 4th ID sa disiplinado, responsable at people-centered na paglilingkod. Anya, paalala ang pagdiriwang ng Human Rights Consciousness Week na ang tunay at pangmatagalang kapayapaan ay makakamit lamang kung igagalang at pangangalagaan ang dignidad at karapatan ng bawat mamamayan. Opisyal nang tinapos ng National Intelligence Coordinating Agency Region 10 ang mural painting contest sa isinagawang awarding ceremony noong Nobyembre 28. Katuwang dito ang 4th Infantry Diamond Division at Police Regional Office 10. Tema ng patimpalak ang nagkakaisang kapuluan, panatag na karagatan, bilang bahagi ng nationwide information education campaign na naglayong pataasin ang kaalaman ng mga kabataan tungkol sa West Philippine Sea gamit ang kanilang malikhaing sining. 11 paaralan mula sa iba't ibang universidad, kolehiyo at high school sa Region 10 ang lumahok na kinatawan ng 60 estudyante. Matapos ang final judging, kinilala ang mga nanguna. First place ang Cabanglasan National High School, second place ang Iligan City National High School, at third place naman ang USTP Claveria. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni 4ID Commander Major General Michelle B. Anayron Jr.
ang kahalagahan ng pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa West Philippine Sea at maritime security, lalo na ang epekto nito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, kabilang ang food security, kabuhayan ng mga mangingisda, at pagprotekta na rin sa yamang dagat ng bansa. Pinuri rin ni Major General Anayron ang mga estudyante sa kanilang makabayang diwa at galing sa sining. At sinabing magsisilbing makapangyarihang bahagi ng edukasyon ang mga mural. Paalala ng kahalagahan ng karagatan, may malaking papel sa seguridad at kaunlaran ng bansa. Mga kabayani, 20 days na lang, Pasko na. Naway maghari ang pagmamahalan at kapayapaan sa ating tahanan at sa ating pamayanan. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, i-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong puwersa ng Division Public Affairs Office ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Bon Enriquez, at Jai Hapas. na nagpapaalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, Walang malayo sa puso ng sundalo. The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters carrying fuel, food, and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia, Europe, and the Americas. From energy resources to manufactured goods, its stability ensures industries thrive and markets remain open. For trade to flow, peace must be upheld. Any disruption in these waters affects businesses, supply chains, and the daily lives of millions worldwide. The Armed Forces of the Philippines stands as guardians of maritime peace, safeguarding trade routes, defending our sovereignty, and upholding stability in the region. Through every patrol and mission, they help protect not just our nation, but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce. A peaceful West Philippine Sea benefits the world. The Armed Forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery for global commerce and international progress.